Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang hotel sa pool sa CCTV. Gamit na baril ng mga sospek, peki raw. Dalawang construction workers patay matapos na pagbabarilin ng kainuman gamit ang sumpak. Sapat at maayos na palikuran sa lahat ng paaralan sa Dagupan City, tiniyak ng Schools Division Office. At 23,000 job openings alok ng Dole Region 1 sa Kalayaan Job Fair bukas, June 12. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang hotel sa Magalang, Pampanga. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Sa CCTV footage na hawak at nirelease ng Pampanga Police Provincial Office, makikita ang pagpasok ng dalawang lalaki sa isang hotel sa Barangay San Antonio, Magalang, Pampanga pasado alas 2 ng madaling araw noong June 6. Nakasuot ng itim na bonnet ang isa at may hawak na baril, habang ang isa ay nakasuot ng puting damit at nakatakip ang mukha. Maya-maya pa, nagdeklara ng hold up ang isa. Tinutukan ng lalaking may hawak na baril ang bantay saka pumasok sa loob ng opisina ng hotel. Hinalughog ng lalaking nakaputi ang drawer at tinangay ang laman nito. Natangay ng mga sospek ang pera na nagkakahalaga ng mahigit 11,000 piso at 3 cellphone na may kabuuang halagang 18,000 pesos. Sa investigasyon ng Magalang Police Station, sakay ng motorsiklo ang mga sospek nang huminto sa harap ng hotel. Mayroon na din po tayong person of interest at ongoing din po yung follow-up operation natin. Considering na nakikita po natin sa base po dun sa CCTV, na yung M16 po niya is yung replica po is wala po magazine, and makikita rin po natin yung scope is hindi po ordinaryong scope po ng totoong M16. Tumakas ang mga sospek matapos ang krimen. Patuloy ang follow-up investigation ng Magalang Police sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng hotel. CJ Torida, One North Central Luzon. Akalaing nasa racetrack ang 6 na bus sa Jadi Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Naka-fast forward man ang video, mahalata pa rin ang pag-uunahan at tila karera ng mga bus ng GV Florida Transport Incorporated. Ang ilan sa mga ito nakuha pang mag-overtake ng ibang sasakyan sa National Highway. Naplakahan na ang 2 sa 6 na bus. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa, habang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Sinuspende na ng DOTR ng 1 buwan ang biyahe ng 15 bus units ng kumpanya sa mga naturang ruta. Nagsorry ang Florida Transport sa nahulikam na insidente. Hindi raw ito pasok sa standards nila dahil prioridad nila ang kaligtasan ng publiko. Sa Biyernes, nakatakdang humarap ang pamunuan ng Florida Transport sa LTO at sa LTFRB sa June 25. Pinasasalang na rin sa drug test ang lahat ng kanilang driver. Dagsana sa ilang pamilihan sa Dagupan City ang mga namimili ng gamit pang-eskwela. Alamin natin ang latest sa presyuhan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw bago ang balik-eskwela sa June 16, next week na yan araw ng Lunes, ay tuloy-tuloy sa pamimili ng mga gamit pang eskwela o school supplies ng ating mga kababayan. Siyempre, kabilang sa kanila mga binibili ang notebook, ballpen, pad paper at crayons. At siyempre, Chris, aside sa mga school supplies, ay kabilang din sa mga binibili ng ating mga kababayan ay yung mga bag, yung mga sapatos, yung mga iba pang mga pangangailangan like yung mga payong na karaniwang binibili dito nga sa Baratillo dahil siyempre bukod sa
napaka-budget friendly, bukod sa mura ay napakarami pang choices na pwedeng pagpilian ng ating mga kababayan. At sa mga oras nga na to, Chris, bagamat umuulan, ay makikita nating dagsa pa rin yung mga namimili dito nga sa Baratillo sa lungsod ng Dagupan. At syempre, kabilang sa kanilang priority na mabilis sa ngayon ay yung mga gamit pang eskwela ng kani-kanilang mga anak. At syempre, Chris, kabilang nga sa mga talagang goodbye dito sa Baratillo ay yung mga murang mga sapatos na kung saan ay napakarami mga pwedeng pagpilian. Actually, ito yung mga sapatos na maganda pang PE, pwede rin gamitin pang everyday. May mga black shoes tayong nakita na mula sa kids ay pwede rin sa mga adults. Merong mga sapatos din na pang adults na ang presyo nito, Chris, ay nasa 350 hanggang 700 pesos lamang kada pares. At kung magaling-galing ka pang tumawad, ay pwede ka pang humingi ng discount sa mga negosyante. So pwede pang malesen yung presyo from 350 pesos. Aside syempre sa mga murang mga sapatos, ay marami ring mabibili na mga medyas dito sa Baratillo na kailangan syempre ng mga estudyante. Ang mga medyas ay nasa 10 piso kada pares. Meron din yung 3 pairs ay nasa 50 pesos. Meron naman din yung mga tigbe 20 pesos na mga medyas. Kaya naman po pwedeng makabili ng kahit na medyo mas marami-raming pares yung ating mga kababayan dahil nga pasok sa budget nila yung presyo dito nga sa Baratillo. Aside sa sapatos, aside sa mga medyas, ay meron din mga bags na magaganda yung quality at pasok din sa budget dahil nasa 200 hanggang 500 pesos lamang yung mga bags na ibinibenta dito sa Baratillo sa lungsod ng Dagupan. Inaasahan daw na hanggang sa mga susunod na araw, especially sa weekend, ay mas marami pa yung mga bibili sa Baratillo ng mga gamit pang eskwela, kaya naman nakabantay ang PNP para matiyak ang safety ng mga mamimili. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Ilang kalsada o alternate route sa Mangaldan, Pangasinan ang binuksan na sa mga motorista bago ang pasukan sa June 16. Narito ang report. Binuksan na sa mga motorista ang mga kalsadang magsisilbing alternate route 5 araw bago ang balik eskwela sa June 16. Buwan ng Abril ng pansamantalang isarang mga kalsada para bigyang daan ang konstruksyon ng mga drainage canal at road elevation sa lugar. Kabilang sa mga kalsadang pinadaanan na sa mga motorista ay ang P.D. Guzman Street, Cortez Street at Presto Street. Ito ang karaniwang dinaraanan ng mga motoristang ayaw ng dumaan sa Rizal Avenue. Binuksan na lahat kasi tapos na yung project na drainage canal. Malaking bagay para sa mga motorista, lalo na sa mga pedicab driver, ang pagbubukas ng mga alternate route. Hindi na raw sila mahihirapan pang maghatid ng mga pasaherong estudyante sa Mangaldan National High School. Dahil pag traffic, dadaan ka ng shortcuts sa papuntang Manghay, ganun. Samantala, bilang suporta ng barangay, itatalaga ang barangay tanod sa labas ng mga paralan, maging sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Diyan sila nagta-traffic sa kanto kasi matraffic yan doon sa, at saka doon sa high school. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Mga kapuso, may magandang balita ang Bureau of Internal Revenue sa mga gumagamit ng ilang maintenance medicine. 10 gamot pa ang tinanggalan ng value-added tax. Exempted na rin sa 12% VAT ang tig-2 pang gamot para sa cancer at diabetes. Bawas sakit ng ulo na rin para sa ilang maintenance medicine sa high cholesterol at hypertension. Tinanggal na rin ang VAT sa 3 magkakaibang formulation at dosage ng lamotrigine sa mental illnesses. Samantala, inalis naman sa listahan ng mga VAT-exempt ang 2 dosage ng gamot na baricitinib para sa cancer. At para sa mga kapusong job seekers, may trabahong hatid ang Department of Labor and Employment Region 1 bukas, kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day. 23,000 job openings ang alok ng iba't ibang employers, local at overseas. Gaganapin yan sa 6 na job fair sites sa rehiyon. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang website at social media pages ng DOLE. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nauwi sa pamamaril ang simpleng inuman ng 3 construction worker gabi noong linggo sa Barangay Kalulut, City of San Fernando, Pampanga. Pinagbabaril ng isang construction worker ang 2 nitong kainuman gamit ang sumpak. Sa kanilang tinutuluyang barracks, nagkayayaang mag-inuman ang 3 pero habang tumatagal ang inuman, naging mainit ang kanilang pagtatalo hanggang sa mauwi ito sa pananakit at nahampas ng bote sa muka ang isa sa kanila. Tig-2 tama ng baril ang tinamo ng 2 biktima na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng pulisya sa tumakas na sospek. Yung isa pong victim is hinampas daw po, allegedly, based po dun sa asawa ng isang biktima, ng baso ng kanya kainuman sa muka. And then after that, umalis po siya dun sa inuman. Kinuha na nga po itong sumpak na ito. And pagbalik po, pinagbabaril niya na po itong 2 niyang kainuman. Mga kapuso, lumakas pa at naging tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan sa layong 655 kilometers kanluran ng Iba, Zambales at kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Patuloy nitong palalakasin ang hanging habagat na magdudulot ng maulang panahon, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, may isa pang bagong low pressure area na nabuo sa loob ng PAR sa silangan ng Quezon Province. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na imomonitor. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga pag-uulan pa rin sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Bahagya namang mababawasan ang ulan sa Northern Luzon paglalim ng gabi. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Sapat at maayos sa palikuran sa lahat ng paaralan sa Dagupan City, tiniyak ng Schools Division Office. Ang detalye sa report. Sa pag-uumpisa ng Brigada Eskwela 2025, isa sa mga tinututukan sa bawat paaralan ay ang maayos na palikuran. Pinaprioritize din po ng schools ito, especially part of their MO po. Most of them po, ang focus po nila is yung sa CR. 6 ang gusali sa West Central Elementary School 1. Sa Gabaldon Building, may CR sa kada classroom. Pero common CR na ang mayroon pagdating sa mga bagong gusali. Hindi raw kasi dinisenyo ang mga new building na magkaroon ng palikuran sa bawat silid-aralan. Gayunman, well-maintained naman daw ang mga ito. Doon sa 1:1 CR, meron yung section advisor ang mismong nagme-maintain. Pero doon sa common CR ay may inassign kami na sa regular class may schedule yun. Bagamat wala raw nakalaan na budget para sa paggawa ng karagdagang comfort rooms sa mga paaralan sa school year 2025-2026, hindi naman daw ito magiging problema sa mga paaralan ayon sa Division Office. Bukod sa palikuran, prioridad din ng bawat pamunuan ng paaralan ang sapat at maayos na supply ng tubig. Meron po, pero isa ito sa mga binibigyang emphasis ng mga schools po na aside from yung ating mga CR is yung mga water supply po nila. Maayos ang water system sa gusaling ito ng West 1. Inaayos na rin ang iba pang gripo at mga hand washing area habang nagpapatuloy ang Brigada Eskwela. Nagzumba muna ang mga guro bago sumabak sa Brigada Eskwela. Bahagi raw ito ng programa na magtatagal hanggang June 13 bago ang pasukan sa June 16. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pagbaba sa singil sa kuryente, ipatutupad ng Sentelco ngayong buwan ng Hunyo. Silipin sa report. Good news sa mga consumer ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Sinpelco dahil magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ito ang konsumo sa kuryente ng mga electric consumer simula noong 2 linggo ng buwan ng Mayo hanggang sa 2 linggo ng buwan ng Hunyo. 50 sentimo sa kada kilowatt hour ang mababawas sa electric bill. Tumaas yung demand pero kung titignan natin yung peso-dollar exchange rate ay naging stable or even bumaba ng konti. Kaya ito ay naka-apekto or
nakabawas din sa fuel cost na ginagamit ng ating mga planta. Malaking tulong sa mga electric consumer ang bawas singil sa kuryente, gaya ni Michelle mula sa Mangaldan, Pangasinan. Naglalaro sa 1,200 hanggang 1,500 pesos ang monthly bill sa kanilang tindahan. Ang matitipid na electric bill, pwede na raw ipambili ng gamit pang eskwela ng kanyang mga kapatid. Ang malaking tulong po kasi po babawas din po sa sa bayad ng renta. Ngayong panahon ng tag-ulan, tiniyak naman ng Senpelco na sapat ang supply ng kuryente. Regular din ang mga isinagawang maintenance para matiyak ang maayos na serbisyo sa publiko. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mpox hindi airborne kundi nakukuha sa pamamagitan ng skin-to-skin contact ayon sa DOH. Naritong report. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Health Authority ay ang banta ng Mpox na isang infectious disease na sanhi ng monkeypox virus. Ilan sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, laging pagod at pamamaga ng kulani. Kung nakararanas daw ng ganitong sintomas, maiging mag-isolate muna saka magpakonsulta sa doktor. Pwedeng mahawa ang isang tao kapag nadikit sa kanyang balat ang rashes ng isang pasyente ng Mpox. Maaari ring mahawa ang non-infected person kung nagamit niya ang bed linens, damit, utensils at bath towels ng isang pasyente. At posible rin itong makahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets. Ang direktang pagbahing, yung mga sinisipon na mga pasyenteng may Mpox ay posible ding makahawa sa ibang tao. Paano nga ba makaiwas sa Mpox? Payo ng Health Authority, magsuot lagi ng face mask lalo na sa mataong lugar. Iwasan din pumunta sa mga lugar na hindi maganda ang ventilation. Upang makaiwas sa Mpox, gawin din ang palagiang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Kailangan daw matutunan ng proper hand washing. Malaking tulong din daw ang paggamit ng alcohol upang makaiwas sa virus. Ibuhos ang katamtamang dami ng alcohol na sapat upang mabasa ang buong palad. Magpatuloy sa pagpahid hanggang sa matuyo. Most infectious ang pasyenteng may Mpox once na nag-appear na yung rashes niya at up until nag-slough off or na nawawala na yung rashes. Dahil viral infection ang Mpox, self-limiting daw ito ayon sa eksperto. Kailangan lang daw palakasin ang immune system upang hindi makapitan ng sakit. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa Health Authority. Dahil ang dalawang variants ng Mpox na nasa bansa, karamihan dito ay yung variant na hindi fatal o mababa ang mortality rate. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mariing kinondena ng lokal na pamahalaan ng Talavera, Nueva Ecija ang pamoslang kay Barangay Kalipahan Chairman Joel Damasio. Naglaan ng kalahating milyong pisong reward money ang lokal na pamahalaan sa sinumang makapagbibigay ng anumang impormasyon sa mga sospek. Nananatiling tikom ang bibig ng mga kaanak ng biktima. Samantala, na-recover na raw ng PNP ang motorsiklo na umano'y ginamit ng mga sospek. Inabando na ito sa isang lugar sa bayan. Meron na rin daw persons of interest ang PNP base sa mga kuha ng CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kami po ay nakikiusap sa inyo na sana po lahat po tayo ay magtulong-tulong para po mabigyan po natin ng hustisya, mapanagot po natin yung kriminal na gumawa ng karumaldumal na krimen. Samantala, halos 50 individual sa Dagupan City nagpositibo sa HIV mula 2024 hanggang June 2025 base sa tala ng CHO. Alamin sa report ni CJ Torida. Sa tala ng Dagupan City Health Office, umabot sa 43 ang nagpositibo sa HIV sa lungsod sa buong 2024. Mula ito sa 761 na individual na sumailalim sa HIV test. Sa unang kwarta ng 2025, mula sa 226 na individual na sumailalim sa pagsusuri, 3 ang nagpositibo. Ayon sa Health Authority, maraming modes of transmission
kung paano nagkakaroon ng HIV ang isang pasyente. So unang-una is yung unprotected sex. Pwede ring modes of transmission yung mother to child, so yung mga nagbubuntis. Pangatlo is yung paggamit or pag-share ng needles. Base sa tala ng CHO, mahigit 60% sa mga nagpositibo sa HIV, edad 25 hanggang 34. Karamihan sa mga pasyente ay lalaki. What's more alarming is that nagkakaroon na tayo ng cases from those who are younger. So meron na tayong naitatalang mga cases as young as 15 years old. Karamihan din sa kaso nakuha sa pamamagitan ng sexual contact. At karamihan din dito, lalaki sa lalaki, ayon sa Health Authority. Paliwanag ng otoridad, walang namamatay sa HIV lang. Ang nakamamatay ay ang komplikasyon ng HIV dahil sa pagbagsak ng immune system. Kung sobrang mahina na ang pasyente, maaari siyang magkasakit ng pneumonia, skin infections at tuberculosis. Non-specific din ang sintomas nito tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, panghihina, pagpapawis at pagkakaroon ng rashes. It's best to consult the nearest doctor or the nearest hospital to get your blood screened for HIV. May programa ang CHO na libreng HIV testing at pre- and post-counseling sa mga pasyente. Ayon sa Health Authority, kahit sino pwedeng ma-infect ng HIV. Kaya puspusan ang kanilang pagbibigay ng impormasyon kung paano makaiwas at para maintindihan kung anong klaseng sakit ang HIV. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga negosyante sa Mangaldan Public Market na wala pa ring permit, binalaang ipasasara ng LGU. Sundan sa report. Malawakan ang ginagawang pag-iikot at pakikipag-usap ng lokal na pamahalaan sa mga negosyante sa Mangaldan Public Market na wala pa ring permit. Halos mga lahati na ang taon, pero may mga stolo negosyo pa rin walang permit. Nakailang beses na rin naman ng pakiusap ang LGU. May mga inisyu na rin silang notice sa mga negosyante. Sakaling hindi pa rin daw magproseso ng permit ang mga negosyante, mapipilitan ng LGU na ipasara ang kanilang mga negosyo. Worst case po siguro yung talaga pong hindi po sila makapagbayad, ay possible po na maipasara yung kanilang negosyo. Para sa karamihan ng negosyante sa palengke, tama lang daw ang hakbang ng LGU. Mainam daw na patas ang labanan at lahat ng mga negosyante sa palengke ay may mga permit. Yan po ang pinakamahalaga sa isang negosyo. Kasi pag wala kang permit, pwede kang ipasara. Opo, sayang naman. Ayon sa Municipal Treasurer's Office, pinahihintulutan daw ang installment payment sa pagkuha ng permit para hindi mahirapan ang mga negosyante. Makipag-usap lang ang mga negosyanteng nais mag-avail sa lokal na pamahalaan. Hindi naman daw ganun kahigpit ang LGU, basta't compliant lang ang isang negosyante. Alam po nila yan. Alam po nila na may kaukulang penalty, so charges ang mga late payees. Kaya nasa sa kanila yun, pero talaga namang dapat po na as of this time, mayroon na po silang permit. Matapos ang deadline sa renewal ng permits, mayroon ng penalty na ipinapataw sa mga late na magre-renew ng permit. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nag-uulat ang babaeng Australian journalist na yan sa gitna ng kilos protesta sa Los Angeles, California sa Amerika. Maya-maya lang, tinutok ng isang pulis ang kanyang armas sa babae hanggang tamaan siya ng rubber bullet sa binti. Nasa maayos ng kalagayan ngayon ang babae. Patuloy ang tensyon sa California dahil sa pagtutol sa mga utos ni US President Donald Trump kaugnay sa mga migrant. Kinumpirma ng Philippine Consulate General in Los Angeles sa panayam ng unang balita sa unang hirit na may isang Pilipinong naaresto sa operasyon ng Immigration and Customs Enforcement. Handa raw tumulong ang konsulado sa naarestong Pinoy at nakausap na rin daw ang kanyang pamilya. Naaresto siya dahil sa mga kaso at hindi siya nakilahok sa mga protesta. Pinag-iingat din ng konsulado ang mga kababayan natin sa LA at kung maaari ay iwasan daw ang mga namumuong pagtitipon sa kalsada.
Exciting fiesta celebration ang hatid ng GMA Regional TV sa gaganaping Kapuso Fiesta na bahagi ng Masetas Festival 2025. Maghahatid ng saya at kilig si Kapuso actor Tom Rodriguez. Makikifiesta rin ang cast ng Cruz vs. Cruz na sina Christopher Martin at Lexi Gonzalez. Kasama rin ang cast member ng Maka na si Josh Ford at sparkle artist Marian Osabel and Chloe Redondo. Hosted by Pepita Curtis. Mamaya na yan, 7 p.m. sa new municipal grounds na Paco Grande, Reyna Mercedes Isabela. Kita-kits, mga kapuso. All-out support ang ipinaramdam ng ilang Kapuso stars sa pagdalo sa celebrity premiere ng Only We Know sa isang mall sa Mandaluyong. Present ang mga bida ng pelikula na sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos, pati na rin si Direk Irene Villamor. Naroon din si Kapuso actress Max Collins na cast member din ng pelikula. Spotted sa premiere ang misis ni Dong na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Kapuso Drama King Dennis Trillo. Dumalo rin sa premiere si Lolong star Ruru Madrid with Sangre star Bianca Umali. Spotted din ang co-stars ni Bianca sa series ang mag-BFF na sina Michelle D at Rian Ramos. Pati na si Sanya Lopez at National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Solo flight naman ng Sparkle star na si Kailin Alcantara na pumunta sa premiere. At marami pang iba. Excited na silang mapanood sa mga sinehan ngayong araw ang film dahil sa kakaibang May-December romance na hatid ni Ryan at Betty na karakter ni Dingdong at Charo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.